Magandang araw sa lahat. Ngayon ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating paunang panalangin. Binibining Olores, pakipangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa lahat. Kumusta ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay magkaroon muna tayo ng isang pampasigla. Alam niyo ba ang kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Magaling! Ngayon, simulan na natin. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Ayan, napakagaling! Ngayon, bago kayo umupo ay pakiayos muna ng mga hana ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ang mga basura ang inyong makikita. Tapos na ba? Sige, maaari na kayong umupo. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw, class? Mabuti naman kung wala. Kung gayon ay bibigyan natin ng inyong mga sarili ng 3 palakpak at 3 padyak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat, class. At sa pagsisimula ng ating aralin, huwag kalimutan ang ating mga alituntunin. Una, alamin at sundin ang mga tagubilin. Pangalawa, respeto sa lahat. Pangatlo, aktibong makilahok. At pang-apat, linangin ang disiplina. Naiintindihan lang ba, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, gusto ko na basahin yung muli ang ating mga alituntunin. Napakahusay! Ngayon ay magkaroon muna tayo ng maikling pagbabalik tanaw. Sino ba dito sa inyo ang nakakaalala pa sa ating huling talakayan? Sige, Vailoses? Tama! Ano ba ang paglinang ng kasanayan sa pagsulat? Sige, Pyra? Magaling! Talagang napatunayan ko na may natutunan kayo sa ating huling talakayan. Ngayon ay may larawan ako rito at gusto ko na ilarawan ninyo kung ano ito. Ano ba ang nakikita nyo sa larawan? Okay. Ano ba ang ginagawa ng mga taong nasa larawan? Magaling! At ang pangatlong tanong ay, bakit kaya mahalagang magbasa at matuto? Okay, magaling! Pang-apat at huling tanong, ano kaya ang mangyayari kung kakaunti lamang ang alam nating salita? Okay, mas nagiging malabo ang pakikipag-usap. Tama! Ang mga gawaing ito ay tumutulong upang mapalawak ang ating bokabularyo. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa paglinang ng talasalitaan. Ano ba ang paglinang ng talasalitaan? Pero bago yan, gusto ko munang basahin nyo ang ating mga layunin. Okay, maraming salamat. Ano ba ang paglinang ng talasalitaan? Ang paglinang ng talasalitaan ay ang pagpapalawak at wastong paggamit ng mga salita upang mas maging malinaw at mabisa ang ating komunikasyon. Ngayon ay iisa-isahin natin ang 5 paraan sa paglinang ng talasalitaan. Ang una ay ang pagpapalawak ng bokabularyo. Ano ba ang pagpapalawak ng bokabularyo? Ito ay ang pagdaragdag ng mga bagong salita. Halimbawa lamang nito ay ang salitang maganda. Maaari natin itong sabihin bilang marikit o kaakit-akit. At ang pangalawa namang nating paraan ay ang paggamit ng konteksto. Ano ba ang paggamit ng konteksto? Ibig sabihin, nauunawaan natin ang kahulugan ng salita gamit lamang ang salitang nakapaligid dito.
Halimbawa lamang nito ay ang matapos ang mahabang lakaran, si Ana ay naging matamlay. Ano ba ang ibig sabihin ng matamlay? Tama! Ang matamlay, ang ibig sabihin niyan ay mahina o pagod. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pangalawa. Ito ay ang pagbuo ng salita. Ano ba ang pagbuo ng salita? Ang pagbuo ng salita ay nakakabuo tayo ng bagong salita gamit ang panlapi o ang tambalang salita. Ano ba ang ibig sabihin ng panlapi? Ang panlapi ay ang salitang idinudugtong sa mga salitang ugat upang makabuo tayo ng panibagong salita. Halimbawa lamang nito ay ang salitang basa. Maaari natin itong dugtungan na mag sa unahan at magiging magbasa ito. At ano naman ang tambalang salita? Ang halimbawa ng tambalang salita ay ang bahay plus kubo equals bahay kubo. At ngayon ay dadako na tayo sa ating pang-apat na paraan sa paglinang ng talasalitaan. Ito ay ang mga idioma at sawikain. Ano ba ang mga idioma at sawikain? Okay, hindi literal ang kahulugan ng mga ito. Halimbawa lamang nito ay ang bukas palad. Ano ba ang ibig sabihin ng bukas palad? Ibig sabihin ba nito na literal na nakabukas ang palad ng isang tao? Hindi. Ang ibig sabihin ng bukas palad ay mapagbigay. At ngayon ay dadako na tayo sa ating panghuli at ito ay ang pagpapayaman ng talasalitaan. Ano ba ang pagpapayaman ng talasalitaan? Dito ay mapapayaman natin ang ating talasalitaan sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng balita, at paggamit ng diksyonaryo. Palagi ang paggamit ng mga bagong salitang natututunan. Bilang isang magiging guro, mahalagang patuloy nating pagyamanin ang ating bokabularyo upang maging mas mahusay tayong tagapagturo. At ngayon ay para sa ating pangkatang gawain. At para sa ating pangkatang gawain ay hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ang nasa kaliwang bahagi ko sila ang unang pangkat at ang nasa kanang bahagi ko naman sila ang pangalawang pangkat. At narito ang panuto. Bawat pangkat ay pipili ng isa sa 5 paraan sa paglinang ng talasalitaan. At gagawa kayo ng isang dula o roleplay. At para naman sa inyong gabay, narito ang ating pamantayan. Presentasyon, 50 puntos. Kawastuhan, 25 puntos. Kooperasyon, 25 puntos. Kabuuan, 100 puntos. Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa inyong paghahanda. May mga katanungan pa ba? Kung wala na ay ang inyong 10 minuto ay nagsimula na. Ayan, tapos na ang inyong 10 minuto. Handa na ba ang lahat? Sige, tunghayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Napakagaling! Talagang pinakita nila na natutunan talaga nila ang mga leksyon natin ngayong araw. Ngayon ay bibigyan natin sila ng 2 palakpak at 3 padyak. 1, 2, 1, 2, 3. Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang pangkat. Napakagaling! Hindi rin nagpatalo ang pangalawang pangkat. Dahil dyan, bibigyan din natin sila ng 2 palakpak at 3 padyak. Okay, maraming salamat. Gusto nyo bang malaman kung ilang puntos ang inyong nakuha? Okay, dahil talagang nakita ko na pinaghandaan ninyo ang inyong presentasyon, pareho kayong nakakuha ng 100 puntos. At dahil dyan, bibigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan.
May mga katanungan pa ba, class? Kung wala na kayong katanungan, ay ako ang magtatanong sa inyo. Barbon, maaari ka bang tumayo at magbigay ng numero? Okay, 20. Maraming salamat, Binibining Barbon. Maaari ka nang umupo. 20. Ang pang-20 natin sa klase ay si Olores. Dahil ikaw ang pang-20, maaari ka bang tumayo? Tungkol saan ang paksang ating tinalakay ngayong araw? Tama. Magaling. Bigyan natin si Olores ng 5 palakpak. Olores, maaari ka bang magbigay ng numero? 29. 29. Ang pang-29 natin sa lista ay si Sutilio. Dahil ikaw ang pang-29, maaari ka bang tumayo? Ano ba ang paglinang ng talasalitaan? Tama, Sutilio. Bigyan natin siya ng 5 palakpak. Napakahusay! Talagang napatunayan ko na may natutunan kayo sa araw na ito. At para masukat ang inyong kalaman, magkaroon tayo ng isang pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang sagutang papel na ito. Ngayon ay tapos na ang inyong 5 minuto. Pakipasa sa harap ang inyong mga sinagutan ng papel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, maraming salamat. At para sa inyong takdang aralin, magbasa ng maikling kwento at maglista ng bagong salita. Isulat ang kahulugan ng bawat salita at gamitin ang mga ito sa sariling pangungusap. At ipasa ninyo ang inyong takdang aralin sa susunod nating pagkikita. Nagkakaintindihan lang ba, class? May mga katanungan pa ba? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Paalam, class! Maraming salamat.